Hello sa inyong lahat, ito ang Filipino Chill Recap. At ngayon pag-uusapan natin ang isang fantasy action film na tinatawag na The Golden Monk. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong unang panahon sa sinaunang China, nabuksan ang pintuan ng impyerno, kaya bumaha ng mga demonyo papunta sa mundo ng tao. Isang mayamang negosyante ang nagdesisyong umupa ng mga makapangyarihang tagapuksa ng demonyo para protektahan ang kanyang pamilya laban sa kamatayan. Hindi tulad ng ibang mangangaso na parang nagkukunwari lang, isang bearang mandirigma na ang pangalan ay Jade ang nakaramdam ng kakaibang presensya na papalapit mula sa labas. Ibinato niya ang kanyang sandata papunta sa pintuan, pero laking gulat niya nang makita na isang monghe pala iyon na dumating din para puksain ang halimaw. Nagpakilala ang lalaki bilang Tong, at sinubukang pa-impress si Jade sa pamamagitan ng pambabula, pero hindi ito pinansin ng babae dahil mas inaalala niya kung nasaan ang totoong demonyo. Biglang tumunog ang mga kampana, at sumabog ang sahig, habang pilit na sinasakop ng mga mangangaso ang halimaw gamit ang kanilang mahika. Tinangka nilang hulihin ang demonyo, pero bigla silang nahigop sa butas, at ang kanilang leader ay napasigaw sa takot habang bumubuga ng maraming buto papunta sa mga tao. Nagtakbuhan agad ang mga mangangaso habang hinahabol sila ng demonyo mula sa ilalim ng lupa, at lumabas ang malaking galame nito para hilahin si Tong pababa. Tumakbo palabas ng gusali ang mga tagapuksa at muling sinubukang atakihin ang halimaw, pero mabilis silang natalo ng higanteng braso nito, kaya nagtakbuhan silang parang mga duwag. Nagsimulang lumubog ang buong lupa, nagdulot ng malalakas na lindol sa buong syudad habang nagtakbuhan ang mga tao para iligtas ang kanilang sarili. Naglikha ng malalaking bitek sa lupa ang halimaw, at gumuguho ang mga gusaling malapit, na nagdulot ng matinding pinsala sa paligid. Nakarating ang mga tagapuksa sa isang tulay, at sinubukan ng leader na maglunsad ng huling pag-atake gamit ang kanyang mahika, habang unti-unting lumalapit ang dambuhalang nilalang mula sa tubig. Bigla itong lumundag mula sa ilog, at ibinunyag na buhay pa pala si Tong, habang humarurot ito papunta sa mga mangangaso at nilamon ang leader sa isang kagat. Bumulusok ang halimaw sa lupa at sinira ang mga gusaling malapit, habang patuloy itong sumusubok na lumunin ang mga nagtatakbuhang tao. Kumapit si Tong sa halimaw at pilit na kinokontrol ito, pero napakalakas ng kalaban kaya itinapon siya nito pababa. Kasabay nito, dumating din si Jade sa lugar at sinabihan ang kanyang kaibigan na salakayin ang halimaw mula sa likod habang siya naman ay tatanggo sa mga mata nito. Umungal ng malakas ang halimaw at nilulon ang mga tao na parang higanteng Pac-Man. Sinubukan nitong na makialam, pero aksidenteng tinamaan siya ng palaso ni Jade sa kanyang puwet, at sabay silang bumagsak ng isang sibilyan sa lupa. Sinampal siya ng matandang babae dahil mukha siyang simp, habang dahan-dahan niyang binunot ang palaso sa sakit. Nagtagumpay ang mga babaeng mangangaso na atakihin ang halimaw gamit ang mga lason na palaso na tumama sa mata ng halimaw. Napasigaw sa sakit ang dambuhala at bumagsak sa lupa, hanggang sa tuluyan na itong mamatay mula sa pananambang. Umakyat si Jade sa halimaw at sinubukang hiwain ang likod nito, pero biglang tumalon si Tong at itinulak siya pababa para mailigtas siya mula sa lason ng dugo ng demonyo. Kumalat ang likido papunta sa negosyante at nagsimulang sunugin ito kaagad, habang si Tong naman ay bumagsak ng mukha sa mga unan ng tao, at sinampal muli bilang kapalit. Muling umakyat si Jade sa katawan ng halimaw, kinuha ang gulugad mula sa likod nito, at iniuwi ang malaking buto bilang kanyang trofeo kasama ang kanyang kaibigan. Lumapit si Tong sa demonyo at nagdasal ng isang mahikal na incantation, bago niya gawing alikabok ang nilalang at iniwan na lamang ang mga buto. Kinabukasan, nakauwi na si Jade sa kanyang tahanan na matatagpuan malayo sa mga lungsod, at nagsimula siyang kuhanin ang asensya ng gulugad at ilagay ito sa kanyang makina. Laman ng kanyang eksperimento ang paghahanap ng kanyang kaluluwa, na ipinanganak na muli sa loob ng halos 1,000 taon, at isa na lamang nasangkap ang kulang upang makumplito ang kanyang mahika. Agad ibinunyag ni Jade na siya ay dating isang diyosa mula sa langit, at ibinigay ng kanyang reyna ang misyon na magbantay sa puno ng immortalidad at kunin ang mga prutas kapag ito ay hinog na. Dahil dito, nakatagpo siya ng kanyang kaluluwa, na hindi ibang tao kundi si Tong, at mabilis silang nagyakap habang magkasabay nilang ipinagdiwang ang kanilang matinding halik. Ngunit hindi nila alam na ang mga prutas sa puno ay nahulog na simula pa kanina, at nang mapansin nila ang kanilang pagkakamali, huli na ang lahat. Ang lahat ng mga Diyos at Diyosa ay nagtipon sa lugar, at galit na galit ang reyna sa magkasintahan dahil sinira nila ang kanyang seremonya. Ang mga Diyos ay kinakailangang kumain ng mga prutas na tumutubo lamang tuwing 3,000 taon, kaya nagdesisyon ang Diyosa na parusahan sila dahil sa kanilang kapabayaan.
Pinainom ng Diyosa si Tong ng tubig na nagdudulot ng amnesia at pinalayas siya patungo sa mundo ng mga tao, habang si Tong ay unti-unting nahulog mula sa langit at muling ipinanganak bilang isang estranghero. Gayunpaman, hindi nakalimot si Jade sa kanyang kaluluwa at tumalon mula sa langit nang hindi nakakalimot sa kanyang alaala, ngunit isinumpa siya na hindi na muling makikilala ang kanyang minamahal sa susunod na buhay. Sa mga kasunod na pagkakataon ng muling kapanganakan, pinilit ni Jade na mamuhay ng mag-isa, hindi kailanman makikilala ang hitsura ng kanyang kaluluwa, kahit pa sila ay maging magkaaway sa labanan at magkalaban. Matapos ang mga taon ng pagdurusa, ngayon ay may pagkakataon na siyang muling hanapin ang kanyang tunay na pag-ibig. Kinagabihan, habang naglalakad mag-isa sa kagubatan, mabilis na napansin nitong ang isang grupo ng mga tao na naglalakbay papalayo, kung saan may ilang magagandang babae na saksi sa kanilang mga karwahe. Agad niyang nakilala ang mga estranghero bilang mga demonyo na nagtatago sa kanilang anyong tao, at napansin ng mga babae na napakamalakas ng monk, na may gintong aura na bumabalot sa kanyang katawan. Isang magandang babae na nakasuot ng berdeng damit ang nakakita kay Tong at agad na naalala ang kanilang unang pagkikita. Lumabas na ang totoo, si Tong ay nakipaglaban sa isang malakas na dragon noon, at nagawa niyang ipaloob ang masamang nilalang sa ilalim ng isang estatwa ng Buddha, ngunit isa sa mga anak nito ay nakatakas bago pa man maging bato. Napansin ito ni Tong, at sa halip na patayin ang ahas, pinili niyang hayaan itong mabuhay at inilayo ang demonyo mula sa lugar, binigyan ito ng kalayaan sa proseso. Nagulat ang babae na makita ang kanyang tagapagligtas matapos ang maraming taon, at natanto niyang buhay siya dahil sa kanya. Pagdating nila sa isang malaking palasyo, nagkita sila ng kanilang ama, ang Dragon Lord, at tinanong siya kung naging matagumpay ba ang kanilang plano. Sa kalaunan, napag-alaman na nilapitan ng mga demonyo ang emperador gamit ang kanilang kagandahan upang makontrol siya at alipinin ang sangkatauhan. Pero nang subukan nilang lasunin ang hari, isang malakas na enerhiya ang nagpalis sa mga babae, nang maramdaman ang kanilang demonyong aura. Napagtanto ng Dragon Demon na kailangan nilang baguhin ang plano, at kailangan nilang gumamit ng isang batang babae mula sa tao upang maglason at kontrolin ang isip ng emperador. Bumalik sa kanilang tunay na anyo ang mga demonyo, at ipinakita nila ang kanilang halimaw na anyo habang pinaplano nilang lumunin ang mga inosenteng bata upang mapanatili ang kanilang immortalidad. Kinabukasan, habang sinusubukang gupitan ng mga guro nitong ang kanyang buhok na parang may utang siya sa kanila, nabasag ang mga sandata ng mga monghe habang ang ulo nitong ay parang isang porcupine. Tanong nitong kung bakit siya isinumpa na hindi magiging ganap na monghe, at iniisip ng isa sa kanyang guro na si Kung na marahil ay may nagawa siyang kasalanan sa langit noong nakaraan niyang buhay, kaya siya napaparusahan. Sinubukan niyang ipagdasal si Tong sa mga Diyos, ngunit iniwasan ng lahat ng mga estatwa ang pangunahing karakter, na nagpapakita ng kanilang hindi pagkakasundo sa kanya, kaya lalong naguluhan si Tong. Nagpunta si Tong upang magdasal kay Guanyan, ang Diyosa ng awa, at tanging siya lamang ang sumagot, na nagsabi sa lalaki na kailangan niyang patayin ang isang demonyong may isang mata upang matuklasan ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan. Bago pa man maintindihan nitong ang propesya ng Diyosa, dumating ang pinuno ng monasteryo at nakita na nakaharap ang mga estatwa pabaliktad. Nagtanong siya kung sino ang responsable sa pagkasira ng kanyang templo, at agad niyang nalaman na si Tong ang may sala, kaya't pinanghampas siya ng mga monghe. Nalaman na ang mga monghe ay binayaran ng isang mayamang babae na narito upang magdasal para magkaroon ng anak, at galit na galit siya sa mga tao dahil sa pagkaantala ng kanyang ritual, kaya't inutusan niyang parusahan ang master. Rumarampa ang mga sundalo patungo kay Kung at binangga siya sa ulo, na nagdulot ng isang maliwanag na sumabog mula sa kanyang ulo. Biglang nagtipon ang mga ulap at nagpadala ng isang malakas na kidlat patungo sa monghe, na naging sanhi upang magbago siya at maging isang higanteng halimaw na nangingibabaw sa lahat ng tao. Ang nilalang ay sumigaw ng galit sa mga tao at tinadyak ang mga sundalo tulad ng mga basahan. Hinawakan ng halimaw ang pinuno ng mga monghe at itinapon siya sa bubong tulad ng isang insekto. Nabigla si Tong na ang kanyang guro ay naging demonyo, ngunit ipinaliwanag ng matandang lalaki na siya ay ang muling kapanganakan ng kapatid ng pangunahing karakter mula sa langit. Pumunta siya sa mundong tao upang tulungan ang kanyang kaibigan at hindi na kayang makita ang pagdurusa ng lalaki. Hinawakan ng halimaw ang ulo ng monghe at ipinakita sa kanya ang mga alaala ng kanyang nakaraan, na nagpapakita na siya ay may kaluluwa na minahal ng mga Diyos. Napagtanto nitong na siya ay isinumpa upang hindi makilala ang itsura ng muling kapanganakan ng kanyang minamahal, at habang ang guro ay bumalik
pabalik sa anyong tao. Ipinapaalala ng matandang lalaki kay Tong na kailangan niyang patayin ang demonyong may isang mata tulad ng sinabi ng Diyosa ng awa upang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang kaluluwa. Hindi nila alam na ang Dragon Demon ay naramdaman ang presensya nitong matapos magbago ang guro at maging isang higanteng nilalang. Kaagad nakilala ng masamang Panginoon si Tong, at ipinagharap siya ng galit dahil sa pag-trap sa kanya sa loob ng estatwa ng Buddha ng 1,000 taon. Nais niyang maghiganti sa lalaki, at natanto niyang hindi pa buo ang lakas nitong matapos ipalayas mula sa langit, kaya inutusan niya ang mga anak niyang hulihin ang minamahal ng lalaki para sa kanyang masamang plano. Gayunpaman, nahirapan ang ahas na demonyo sa utos ng kanyang ama, dahil mahirap para sa kanya na saktan ang kanyang tagapagligtas. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang isang kilalang mandirigma na tinatawag na Angry Mustache sa isang maliit na bayan, kung saan nais niyang maghanap ng makakain sa isang restaurant na kebang nagpapatakbo ng monghe. Mabilis nilang napansin na ang pangunahing karakter ay isang pekeng monghe dahil hindi niya alam kung paano magluto ng alinman sa mga pagkain sa menu. Dahil dito, sumabog sa galit ang babae at nagbago siya sa isang Hulk-like na anyo, ngunit agad silang pinutol ng kanilang alitan nang biglang dumapo ang malagkit na likido sa mukha ng babae. Tumingin sila sa kisame at nagulat nang makita ang isang malaking nilalang na nakatingin sa kanila mula sa bubong, at hinawakan ng halimaw ang isa sa mga mandirigma at pinaghati-hati siya sa mga piraso. Tumakas agad ang mga tao mula sa gusali habang ang Cyclops ay sumigaw ng galit sa mga tao at nagsimula ng maghasik ng lagim sa buong bayan. Kasabay nito, dumating si Jade upang kunin ang mata ng halimaw at sinabi sa kanyang kaibigan na ay ambush nila ang nilalang mula sa ilalim, habang ang demonyo ay abala sa pagpatay sa mga sundalo. Hinawakan ng halimaw ang mga mandirigma at nilamon sila tulad ng mga merienda, ngunit sa kabutihang palad, nakapanlumo ang hunter na nakapagdulot ng pansamantalang pagkatalo sa kalaban, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang mga tao na umatake. Nag-charge ang Angry Mustache at ginamit ang kanyang mga espada upang pagkaguluhin ang mata ng halimaw, ngunit agad tumalon si Jade upang pigilan ang atake, dahil kailangan niya ang mata ng kalaban. Habang naaakit ng kagandahan ni Jade, nahuli ang mandirigma ng Cyclops, at inihanda na siyang lunukan ng halimaw sa kanyang malaking bibig. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng mga tao sa tamang oras, at tinadyak siya palayo ng napakalaking halimaw. Agad na dumaan si Tong upang iligtas ang babae at nahawakan siya bago siya mahulog, ngunit pareho nilang nadama ang pagkasuka sa itsura ng isa't isa. Samantala, dumaan si Jade upang atakihin ang halimaw ng diretsyo, ngunit nahanap nitong ang paraan upang iligtas siya sa huling sandali bago siya makuha ng dambuhalang nilalang. Ginamit ng lalaki ang kanyang buhok na parang porcupine upang makawala, ngunit itinapon siya ng halimaw sa ere, at nang siya'y bumagsak sa matutulis na bato, isinakripisyo niya ang kanyang mga ari sa proseso. Agad tumakas ang mga tao mula sa lugar habang ang Cyclops ay humahabol sa kanila, kaya't napilitang magtago sila sa isang kanal upang makaligtas mula sa kalaban. Nang makita ni Jade ang buhok nitong, nagkaroon siya ng ideya na gamitin ang lalaki bilang isang pana, kaya't sinimulan nilang hilahin siya pabalik sa mga lubod at itinulak siya palayo na parang isang galit na ibon. Lumipad si Tong patungo sa halimaw ng may napakabilis na bilis at tumagos sa katawan ng nilalang, na agad na pumapatay dito at bumagsak sa lupa. Pumunta si Jade patungo sa Cyclops at tinanggal ang napakalaking mata mula sa ulo ng halimaw, habang ang iba ay nagmamasid na may pagkasuklam, at dinala ng babae ang organo pabalik sa kanyang tahanan. Sinundan nila ang mang-uugatang hunter habang bumabalik siya sa kanyang tagwan, at inalok ni Jade ang mga tao na manatili para sa gabi, dahil tinulungan nila siyang patayin ang halimaw. Pumunta ang babae agad sa kanyang makina at ipinasok ang huling sangkap, na naging sanhi ng pagpapalaya ng mga alaala ng mata sa buong silid, at ipinakita ang tunay na anyo ng kanyang minamahal. Pumasok si Tong sa parehong oras at nakita ang lahat ng mga projection, na napagtanto na ang babae sa harap niya ay siya na palang hinahanap niya sa buong panahoy ito. Nagtinginan sila ng may pagmamahal at nagyakapan matapos ang 1,000 taon ng pagkakahiwalay na dulot ng mga Diyos. Ngunit mabilis silang pinutol ng Dragon Demon, na dumating kasama ang kanyang mga anak upang maghiganti sa monghe. Inatake agad sila ng kalaban, kaya't itinulak nitong ang kanyang minamahal palayo habang tinangka niyang protektahan siya mula sa mahika ng demonyo.
Nakakita ang mandirigma ng bigot at nagsimulang lumaban sa mga anak ng demonyo, at nagawa niyang itaboy ang mga kaaway dahil pantay ang laban. Ginamit ng babae ang kanyang espada tulad ng skateboard at sinubukang habulin ang Cat Demon, habang ang ibang kalaban ay naglunsad ng maraming sapantahan ng mga web patungo sa mandirigma. Nagtagumpay siya sa pag-target sa kalaban habang sila ay lumilipad patungo sa isang gusali at napilitan niyang cornerin ang kalaban sa isang tulay. Ipinataas ng mandirigma ang lahat ng kanyang mga espada sa ere at pinaulan ang mga ito patungo sa monster, habang ang demonyo ay nagtatangkang umiwas, ngunit sa huli ay tinamaan ito at bumagsak sa lupa. Samantala, si Tong ay patuloy na nakikipaglaban sa Dragon Lord, habang ang kaibigan ni Jade ay dumadagsa patungo sa kalaban, ngunit siya ay mabilis na tinalo at tinulak sa kabilang dako ng silid. Sinubukan nitong naatakihin ang kalaban ng mag-isa, ngunit tinutulan ng mahika ng kalaban at siya ay itinapon sa pader, na bumangga sa sahig. Nakakita si Jade ng pagkakataon upang magsimula ng pag-atake, ngunit siya rin ay natalo ng Dragon Demon sa isang siklap lamang. Pumunta ang masamang Panginoon sa tulay at nakita na ang isa sa kanyang mga anak ay napatay ng mandirigma ng bigot, kaya't pinaulan niya ng mga espada ang kaaway. Ngunit mabilis na tinihil ng demonyo ang pag-atake sa ere at pinatibay ang lahat ng espada, na ibinalik ang mga ito kay Jade at tinadtad siya sa tiyan ng maraming beses, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Hinawakan ng spider monster si Tong at hinayla siya palabas ng gusali, habang ang Dragon Demon ay tumapak sa dibdib ng lalaki at tinusok siya gamit ang mga pangil. Agad na tumakbo si Jade palabas at nagmakaawa sa kalaban na ipagkaloob ang buhay ni Tong, at nangako siyang gagawin ang anumang bagay bilang kapalit. Inutusan ng Dragon Lord ang kanyang anak na ibigay ang isang knuckle-alasong insekto sa babae upang magpasunod sa kanya, o kung hindi, sisirain ng parasito ang kanyang katawan mula sa loob. Sinabi ng demonyo na siya ay kabilang na sa kanya, bago magtawa ng malakas at umalis kasama ang kanyang mga anak, iniwan ang monghe na naghihirap sa lupa. Pinilit si Jade na pumasok sa palasyo at sumayaw sa harap ng hari, at mabilis niyang pinatukso ang lalaki na gawing isa sa mga concubine. Samantala, si Tong ay naghihirap mula sa mga sugat, habang ang kanyang guro ay sinusubukang magbigay ginhawa sa kanya, ngunit halos wala itong epekto dahil ang lalaki ay malapit ng mamatay. Nakakagulat, dumating ang Snake Demon sa templo nang wala ang matandang lalaki, at nagdesisyon siyang kunin ang espiritual na enerhiya na inilaan para sa kanyang ama. Pinakain niya ang kanyang essence sa bibig ng lalaki at ipinahayag ang lokasyon ng kanyang minamahal upang matulungan siya na pigilan ang ama mula sa pagpapahirap sa iba pang tao. Hindi nagtagal, nagsimulang marinig ng lalaki ang tinig ng Diyosa ng awa at pumunta siya sa harap ng estatwa ng Diyosa upang makinig sa kanyang karunungan. Sinabi ng Diyosa na kailangan niyang mabawi ang kanyang mga kapangyarihan upang matalo ang dragon, at ang tanging paraan upang magawa ito ay makuha ang hininga ng isang minamahal, na lalong nagpalito sa monghe. Samantala, ang hari ay naghahanda ng mga ehersisyong pantulog kasama ang kanyang bagong concubine, habang ang Dragon Lord ay lihim na pinagmamasdan sila mula sa kanyang mahiwagang salamin. Sinabi ng babae sa emperador na ipikit ang kanyang mga mata, at nagsimula siyang maglabas ng isang device na kontrolado ang isipan sa hangin. Ngunit bago niya mapoison ang hari, nagbago ang kanyang isip at tinaksil ang Dragon Lord sa pamamagitan ng pagsasabi sa emperador ng buong plano. Lubhang nagalit ang demonyo at nagsimulang tambol ang mga drums, na gumising sa insekto sa loob ng katawan ng babae at nagdulot ng matinding sakit habang kinakain nito ang kanyang katawan. Dumating ang Spider Demon sa palasyo upang patayin ang hari, matapos matuklasan ang kanilang mga identidad sa pamamagitan ni Jade, ngunit maraming sundalo ang mabilis na sumugod sa gusali at pinaligiran ang monster. Agad na umatake ang demonyo at itinapon ang mga tao sa isa't isa, hanggang sa mapatambo niya ang lahat gamit ang kanyang mga pangil. Hindi nagtagal, nagsimula ang buong hukbo na magtakbuhan patungo sa gusali upang iligtas ang kanilang hari, na nagpilit sa Dragon Lord na abandonahin ang kanyang mga tambol at lumipad papunta sa labanan. Bumangga ang lalaki sa lupa at itinapon ang isang sundalo sa ere, habang tinipon ang lahat ng kanyang kapangyarihan laban sa mga tao, na nagiging alikabok ang buong hukbo. Samantalang ang Spider Demon ay hinawakan ang hari, at bago siya makapagpatuloy sa pagpatay sa hari, dumating si Tong kasama ang kanyang guro upang iligtas ang emperador. Inilabas ng monster ang kanyang atensyon kay Tong, habang si Tong ay nagsumite ng kanyang sandata at pinukol ang demonyo laban sa mga pader. Nagbalik ang kaaway at nagpasabog ng mga web papunta kay Tong, ngunit na-deflect ito ng lalaki at ibinalik ang atake. Pinutol ang halimaw sa milyon-milyong piraso gamit ang kanyang espada.
Dumating ang Dragon Demon sa loob ng gusali, tanging upang makita na ang guro nitong ay muling naging isang higanteng nilalang, ngunit mabilis na itinapon ng kaaway dahil sa napakalakas nitong kapangyarihan. Sinamantala nitong ang pagkakataon at tumakbo patungo kay Jade, at sinubukan kunin ang hininga ng kanyang minamahal upang mabawi ang kanyang lakas, ngunit hindi ito gumana gaano man karaming beses niyang hinalikan siya. Walang ibang pagpipilian, nagdesisyon siyang tumakas kasama ang babae at dumating sa lugar ng labanan, tanging upang makita na ang guro niya ay pinapalakas ng demonyo. Nagpatawag si Tong ng lahat ng kanyang lakas at sinubukang makialam, ngunit agad na tinulak pabalik ng kaaway dahil sa napakalakas nitong kapangyarihan. Hinawakan ng demonyo ang higanti at itinapon siya sa lupa, pinapalakas ang pangil ng hayop upang mabilis na bunutin ang buntot ng lalaki. Nag-charge rin ang babae upang tumulong, ngunit talagang hindi niya kayang labanan ang kalaban at tinulak siya patungo sa mga haligi, na naging sanhi ng kanyang malubhang pagkakasugat. Sinubukan ulit ng guro nitong nalabanan ang demonyo, ngunit mabilis siyang tinalo ng Dragon Lord na itinapon siya tulad ng isang basahan at pinatay siya bilang resulta. Gayunpaman, napansin ng demonyo na nakapinsala rin siya sa kanya, na nagdulot sa kanya ng malupit na pagdurugo. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang anak para humingi ng espiritual na enerhiya upang magpagaling, ngunit natuklasan niyang ito ay naibigay na sa kalaban, kaya't nagalit siya at sumigaw ng malakas. Sa kabilang banda, hinawakan nitong ang kanyang minamahal habang unti-unti itong namamatay sa kanyang mga bisig, at sinabi ng babae na hahanapin siya sa susunod niyang buhay kahit anong mangyari. Nagpalitan sila ng huling halik bago tuluyang pumanaw si Jade, at nagsimulang umiyak si Tong ng kalungkutan, habang isang gintong aura ang nagsimulang magpalibot sa kanya at ibinalik ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Naiintindihan niya na hindi lang basta hininga ang kailangan niya, kundi ang huling hininga ng taong minamahal. Nagsimula ang Dragon Lord na magbago sa kanyang tunay na anyo at naging isang napakabigat na dragon. Sinubukang tumakas ang Snake Demon ngunit agad siyang nilamon ng kanyang ama, na tinupok ang natitirang buhay ng anak. Biglang bumangon si Tong at naging isang gintong mandirigma, na kumontrol sa napakalaking aura sa langit. Nagpumiglas ang dragon at bumangon patungo sa monk, ngunit nagsimula si Tong na mag-clone ng sarili niya at mag-launch ng maraming mandirigma papunta sa katawan ng kalaban upang itulak ang demonyo palayo. Inutusan nitong ang lahat ng kanyang clones na magtipon at umiwas sa mga apoy ng kalaban, at kalaunan ay naging isang napakalaking gintong dragon na umaatungal ng galit sa kalaban. Dumaan si Tong patungo sa dambuhalang halimaw at nahawakan ang leeg nito, at itinapon ito gamit ang napakalaking lakas, pinagtama ang kalaban sa lupa. Ngunit hindi pa tapos ang laban, nang bigla ay sumugod ang pulang dragon para sa isang counter-attack at tinusok ang katawan nitong. Pinigan ng demonyo ang gintong dragon patungo sa lupa at pinutol ang katawan nito, na sanhi ng malupit na pag-iyak ng dragon, ngunit mabilis na nakabawi si Tong at muling nagsimulang magbago. Ngayon, nagsanib ang lahat ng clones nitong upang maging isang higanteng mandirigma, na handang tapusin ang kalaban. Sumugod ang pulang demon sa higanteng mandirigma at sabay silang tumalon sa ere, ngunit nakapagtulak si Tong ng kalaban patungo sa lupa. Pinuno nitong ng lahat ng kanyang lakas at pinaandar ang buong katawan nito, nagbigay ng isang malupit na suntok sa bibig ng halimaw na nagdulot ng isang fatal na saktan sa kalaban. Bumagsak si Tong sa lupa at bumalik sa kanyang anyong tao matapos talunin ang dragon at ipaghiganti ang kanyang mga kaibigan. Tumakbo siya patungo kay Jade ngunit mabilis niyang nakita na ang katawan nito ay nagiging alikabok habang unti-unti itong nawawala. Dumating ang Diyosa ng awa at nagsabi sa lalaki na maaari siyang bumalik sa langit, ngunit tumanggi si Tong, na napagtanto niyang siya ay cursed na hindi na makikita ang kanyang minamahal. Nararamdaman ng Diyosa ang malasakit sa pagkawala ng lalaki at binago ang espiritu ni Jade sa isang ibon upang magkasama sila magpakailanman. Nagpasalamat si Tong sa Diyosa at nagsimula ang kanyang paglalakbay, habang tinutulungan ng espiritu ni Jade sa kanyang pakikibaka upang protektahan ang mga tao mula sa kasamaan. Kaya, anong masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Ipaabot sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang aking mga videos, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.